Last year, nagpunta kami sa Japan. Spring yon. It's our first Japan trip. And hindi siya madali. Ang planning, hindi madali. So, papadali natin ang buhay mo. Makinig ka. These are the things na natutunan namin at ginawa namin para ma-survive ang aming first spring in Japan. Okay? So, ang dami kong sinasabi. Let's get into it kasi medyo mahaba tong video na to. Like, iisa-isahin natin. So, ano nga ba ang agenda natin today? Number 1, visa application. And then flight. And then hotel. And then yung attractions. And then yung ating itinerary. So, 5. 5 ang ating agenda for today. And iisa-isahin natin yan. Ang unang-unang tanong, visa o ticket muna? Ang tamang sagot ay visa muna, B. Visa muna talaga bago ka mabili ng ticket. Kasi, paano kung hindi ka ma-approve sa visa? Sayang ang ticket. Paano kung hindi ka umabot sa booking ng visa? Sayang ang ticket. Pero dahil Pilipino tayo at alam ko na iintindihan mo to, ginawa din namin to. Ticket ang inuna namin kasi seat sale. Okay? Huwag tayo magpaka-plastic dito. Seat sale ang dahilan ba't kami nakapunta ng Japan. So, mamaya didiscuss ko ulit kung magkano namin nabook ang flight, pero dito muna tayo. So, eto na ang scenario. Meron ka ng ticket pero wala ka pang visa. Kailan ka ba dapat mag-apply ng visa? Ang application ng visa ay 3 months before your flight. Ang validity ng visa ay 3 months. Yun ay kung maa-approve ka ng single entry. Okay? So, yun ang usual. So, kailangan magamit mo ang visa. Makalapag ka ng Japan on the last day of your visa. Okay, so yun. So kung kunyari na-approve ka ng visa, ang validity niya ay April 1 to April, May, June. Pinag-compute pa. May, June, July. To July 1, ganon. 3 months yun kunyari. So kailangan July 1 nakatungtong ka na sa Japan. Okay? Kung July 2, hindi ka na papapasukin. Pero kung July 1, papapasukin ka pa nila. So kahit July 2, expired na yung visa mo, basta nasa loob ka na ng Japan, kahit single entry lang yan na 15 days, okay lang. Okay? Okay? Gusto mo yan? Okay! Next, paano mag-apply ng visa? Marami ng content creators ang nagsasabi nito. So pwede nyo naman silang panoorin, pwede nyo siyang i-research. Nasa website siya ng Japanese Embassy. Pero, i-check ko pa din. For tourist visa applications, ang ating requirement, may kodigo po ako. Passport, kailangan valid at least 6 months. Yung application form, yung itinerary nyo, photo, kailangan may color, bawal ang mga hikaw, kailangan kita ang kilay, and Japan visa size yun. Kailangan, okay? So, pag nagpa-picture kayo, sabihin nyo lang Japan visa size. Alam na nila yan. Pag di nila alam, huwag kayo doon magka-picture. Doon kayo sa may alam. And then, birth certificate. Kung kasal kayo, marriage certificate. And then, ITR. So, kung walang ITR, kailangan nyo maglagay ng cover letter kung bakit wala. Okay? Ano ba yung cover letter? Search nyo lang yun. ChatGPT nyo lang. Gemini nyo lang. Kung anong reason. Tapos sabi nyo, make a cover letter addressed to the Japan Embassy. Ganyan. Kaya na ni Gemini yun. Tapos edit nyo na lang. And then, COE, or kung walang COE, yung business permit nyo, kailangan yun. And then, bank certificate with 6 months ADB. So, ano ba yung ADB? ADB is average daily balance. So, yung balance mo, from January 1 to June 30, i-add yan per day, tapos i-divide yan sa 6 months. Ganon siya kinocompute. So, ang recommended daw na budget for a Japan trip is 10,000 per day. Okay? Yun daw. So, if gusto nyo mag-apply ng multiple entry, merong multiple entry form. Hiwalay siya. Optional lang yun. Ay, wait lang. By the time na ginagawa ko tong video, 3 beses na po ako na-approve ng visa at magkakaroon na po ako ng pangatlong trip sa Japan. Okay? So, medyo valid naman yung mga pinagsasabi ka, magtiwala kayo. Next, paano naman kung hindi tourist ang gagawin mo? Mayroon kang kakilala, tapos kailangan mo siyang bisitahin or gusto mo siyang bisitahin. Yun naman ang tinatawag na visiting a friend visa. Pwede kasi siyang replacement for a tourist visa.
Okay? So, ang requirements naman doon ay invitation letter galing doon sa bibisitahin mo or sa dadalawin mo. Picture nyo together as proof. And lagyan nyo na rin ng cover letter explanation kung bakit nyo siya pupuntahan or something like that. And residence certificate. So, eto sila yung magre-request, papadala nila yan dito, tapos ipapasa nyo siya. Speaking of pagpapasa, saan nga ba ipapasa? Meron tayong 2 options. One is sa VFS and 2 is sa agency, sa accredited agencies. Ano pinagkaiba na ng dalawa? So, si VFS talaga yung dumadirect sa embassy. Si agency naman, previously, sila yung dumadirect sa embassy, may mga accredited agencies. Pero since nagkaroon na ng VFS, ang nangyayari is yung agencies, sila naman, travel agency ha, hindi ko ano agency. Yung travel agency, sila na ngayon yung nagpapasa directly sa VFS. Tapos from VFS, ipapasa pa sa embassy. So medyo nagkaroon ng extra step. Mas okay ba siya? Well, may pros and may cons. So, ang pros, yes, mas naging mura naman ang application. Ang cons naman is walang slot. Sobrang hirap humanap ng slot sa VFS. Yung iba nag-fly pa sa VFS Cebu, Davao, ganun kasi doon may slot. Ang pwede lang napasahan sa Metro Manila ay sa Quezon City at sa Parañaque. So, medyo mahirap maghanap ng slot, and yung premium lounge nila ay umaabot ng 2.5, 2.8, parang something like that. Mahirap pa humanap ng slot, okay? So, ako, ang recommendation ko, agency na lang kasi hindi naman nagkakalayo yung presyo, and mache-check pa nila kung tama yung mga forms, lalo na kung first time, mache-check pa nila kung tama yung mga forms o yung mga requirements mo before nila ipasa sa VFS, kasi kasama rin naman yung sa binabayaran mo. Ang ginawa ko, yung first 2 na trips ko sa Japan, sa agency ako nagpasa. Yung next ko is sa agency pa rin. Ano pinagkaiba pala? Wala pala. Ibig sabihin, nag-try ako sa VFS. Wala talaga akong mahanap na slot. So, I decided na sa agency pa din. At ang pinagkaiba pa ulit is, yung first ko ay tourist visa, and then yung next ko is visiting a friend. So, yun yung sinasabi ko na pwede rin siyang option, lalo na kung meron naman kayong kakilala. Kasi, bakit mo siya pipiliin as an option? So, meron kasing cases ngayon sa Philippines talaga na ubos yung slot. And yung iba, medyo hindi sila nakakapag-prepare ng maaga. Yung ibang agency, less than 2 months ka na lang, hindi na sila tumatanggap. Mind you, ang processing lang po ng visa ay around 7 to 10 days. Matagal na po yung 2 weeks, usually ha. Pero, hindi na sila tumatanggap kasi may surge po ng visa application and wala ng slot sa VFS. So, may cut-off dates na. So, kailan ba magandang option yung visiting a friend? Lalo na kung may kakilala ka or visiting a relative. So, if maubusan ka ng slot, yung visiting a friend and relative po, wala po siyang pila. So, kahit kinabukasan ka magpasa, kahit sa VFS ka directly magpasa, pwede kasi may slot. Yung visiting a friend and relative may slot. Yung tourist visa, walang slot. So, kung no choice ka na talaga and nauna na yung ticket mo before yung visa, I highly recommend maghanap ng kakilala. Kung wala kang kakilala, kailangan mo talagang sipagan. So, this is a reminder to apply your visa 3 months before. Since alam na natin kung anong requirements mo kapag mag-a-apply ka ng visa, and let's assume na approve ka na ng visa, ano bang next? So, next is bubuka na ng flight. So, marami namang murang flights natin, lalo na kapag seat sale. Yung sa amin, we flew March 29 to April 10, 2025. Yun ang aming trip, and ang aming flight cost ay 15,346.94. Very exact. That is for 2 people already, and meron na kaming 20 kilograms na baggage allowance back and forth. Hindi ko na kayo i-email na okay lang kung blight packer. Hindi, be. Wala kang choice. Pag nandun ka na, mapapabili ka talaga.
Okay? So, required, mandatory na yung 20 kilograms na baggage allowance. Yun na yung minimum. Actually, pa uwi namin, nagdagdag pa kami. Pero, yung cost namin is 15,346 pesos for 2. So, lang yun? 7.5. Around 7.5 each lang. Ganyan. Kung ticket lang, na-book namin yung sa amin ng 10.9 lang. So, around mga 5.8, 5.9 each lang yung aming ticket back and forth na yun. Okay? Natapat kami ng seat sale and laging may seat sale. So, abang-abang na lang talaga kasi kaya pa yan ng at least 4K. Umaabot may mga 4K back and forth na flights ng Japan. So, if it is your dream country, makipaglaban ka sa seat sale, gumising ka ng alas 12, lumabas ka ng bahay nyo kung mahina ang signal, magpa-connect ka ng mabilis na internet kasi sulit. Anyway, nawawala na tayo sa topic natin. May visa ka na, may ticket ka na, syempre, ano na next? Kailangan mo na mag-book, be. Ang next mong i-book ay yung hotel, attractions, activities, transportation, yung mga ganun. So, yun ay ating pre-flight expenses. Most likely, dapat nakabook na sila before pa yung flight mo para pag land mo, wala ka nang paproblemahin, 'di ba? Hindi ka na ngangarag kung ano bang dapat mong gawin, okay? So, unahin natin ang hotel. So, for hotel, my tip is to book early. Okay? So, pagka-book mo pa lang ng flight mo, be, mag-check ka na agad sa Agoda kung anong hotels ang available depende sa budget range mo. So, itong trip namin, heads up, ay medyo tipid. Tipid na hindi tinipid. Gets nyo ba yan? So, tinipid namin siya doon sa mga bagay na pwede namin tipidin. Katulad ng hotel. Kasi sa amin, okay na yung matutulugan. Like, hindi kami talaga magstay eh. Hindi kami nag-Japan para matulog at humiga at humilata. So, medyo full pack yung aming itinerary dahil first time nga namin. So, for this trip, we book 3 types of accommodation. So, meron kaming hotel, meron kaming ryokan, yung traditional style na parang hostel sa Japan. And then, meron kaming B&B. So, yung B&B, ibig sabihin niya, bed and breakfast. Pero hindi po lahat ng bed and breakfast. May breakfast talaga, ha? So, yun lang po ay parang Airbnb pag inisip mo, okay? Pero lahat po ng aming booking ay binook po namin siya sa Agoda. Okay? So, bakit ba kami sa Agoda nagbubook? First, free cancellation. Okay? So, ang recommended ko po, after mag-book ng flight, di ba? Nabook mo na yung flight mo. Check ka na sa agad sa Agoda. Hanapin mo doon yung pre-cancellation. Tapos book mo na agad yan, be. So book early. Kung 6 months before yung trip mo, book mo na agad kasi makakamura ka talaga dyan. So bakit mo ipipiliin yung free cancellation? Kasi be, may times na nagsisale si Agoda. Kaya lang pinapabook ng maaga para at least sure na may tutulugan ka una. At pangalawa, malak mo na yung price na yon. Kasi most likely, yan ang cheaper price compared dun sa price kapag mga 1 week, 2 weeks, or 1 month before ka na lang mag-book. Kasi be, spring is peak season. Okay, ang laki pala ng mukha. Okay, peak season po ang spring. Okay, so ang isang season lang naman yata yung hindi peak sa Japan, which is summer. So, laging peak season sa Japan. So, book that hotel early. Okay? Next, attractions. So, saan ba kami nag-book ng attractions? Most ng attractions namin, sa Klook namin binook. So, halos lahat naman ng maiisip mong attraction, meron sa Klook. Merong ilang wala, pero most of them, nasa Klook. So, kung hindi mo alam kung anong mga pwede mong gawin o nagre-research ka pa lang, punta ka lang sa Klook. Like, search mo lang Tokyo o kaya Osaka. Lalabas na doon kung ano mga pwede mong gawin. So, pwede ka pag-browse doon. Parang gusto ko to, ganyan. So, mamili ka na doon, add to cart mo na siya habang nag-iisip ka pa. Add to cart lang, be. Huwag mo muna siyang i-check out. Okay? May mga attractions na mabilis ma-sold out. Example, Team Lab. Mabilis maubos ang time slot dyan sa Team Lab. At least 2 weeks before, kailangan mo na mag-book. Shibuya Sky, lalo na kung gusto mo yung sunset na time, medyo mahirap makabook dyan. Kailangan i-take note mo na talaga yung mga attractions na gusto mo para ma-plan out mo kung kailan mo sila dapat i-book or at least maabangan mo yung time na magiging available, yung date na gusto mo. So, yung hotel and yung attractions mo, they go hand in hand.
hand in hand. So, ano ibig sabihin ko ng they go hand in hand? Yung hotel mo, I really recommend na i-book mo siya somewhere na malapit sa attractions na gusto mong puntahan. So, 'di ba I recommended na mag-book ka ng at least 2 hotel kung saan ka magstay. So, kunyari sa Tokyo ka lang magstay. Book ka sa isa sa Ueno, book ka isa sa Shinjuku para at least yung travel time mo mababawasan na siya agad. Kasi may mga, kunyari, si Disney Sea, si Team Lab, yan, malalapit yan sa Ueno na part. Yung Shibuya Sky, Shibuya Crossing, 'di ba? Yung mga si Hachiko, yan, actually magkakatabi naman yun. Anyway, basta yung mga yun, andun sila sa side na yun. So, I recommend na i-book mo sila ng hiwalay para yung travel kasi alam mo yung Ueno to Shibuya 40 minutes na yata yung travel time ha. So I recommend na paghiwalay mo kasi sayang yung 40 minutes kung magbabalikan ka, diba? Ang goal kasi namin is mapuntahan yung mga major attractions, makita ang mga cherry blossoms, like yung mga banggang cherry blossoms na view, theme parks, kasama siya sa gusto namin puntahan, and syempre, kumain at mag-shopping. So, yun ang aming goal dito sa aming trip. So, dahil dyan, yung itinerary namin, syempre, pinis namin doon. Isa-isahin natin yung mga attractions na binook namin para may idea kayo kung paano sila i-book at kung saan sila i-book. So, lahat ng sasabihin ko dito, lahat ng links, nasa description box yan. So, pwede nyo silang tignan. Okay, so first na binook namin is Disney Sea. So, bakit Disney Sea ang pinili namin over Disneyland? Wala pong Disney Sea sa mundo kundi sa Japan lang. Ang Disneyland meron sa Hong Kong at wala pong visa doon. So, kaya namin siya pinili. Paano ka ba mamimili kung Disney Sea or Disneyland kung isa lang ang iyong pupuntahan? So, kung may kasama kang bagets, most likely, Disneyland po ang puntahan nyo dahil more kid-friendly sila. So, yung Disney Sea is more teen to adult kinemperlu. Okay? If mga thunders yung kasama mo, mga bata, Disneyland, para chill lang, enjoy lang. So, ma-enjoy nyo lang yung vibe, yung happy-happy lang kayo. Kung gusto nyo naman ng mga exciting, mga rides talaga, gaganong-ganong kasama mga rides doon, Disney Sea po. Okay? So, saan kami nag-book ng aming Disney Sea ticket? So, nag-book kami sa Disney Sea website. Bakit? Available naman siya sa Klook. Bakit di kayo dun nag-book? Mas mura po yung ticket price sa website. And, meron din silang option kung may kasama kayong PWD. Meron silang option doon na discounted. Ang maganda pa doon, PWD ka, tsaka yung isa mong companion, same price sila. Hindi yon available sa Klook. So, isa na yon. Since may kasama kami PWD, so, doon kami nag-book. Kasi, una, mas makakatipid talaga kami. Again, TPDT po ang trip na to sa mga pwede naming tipidin. Okay? Although, kung gusto nyo naman mag-book sa Klook, pwede naman. Wala namang kukontra sa inyo. And, meron ding mga promo sa Klook minsan na mas makakamura kayo. So, I suggest na kung mag-book kayo, tayo nyo pala kung mayroong mga promos sa credit cards or sa websites, ganyan, or sa Klook, or sa kung saan man kayo mag-book. I think sa Agoda, pwede rin. Kung saan may mga promo. Okay, so may discount code. So, pwede nyo yun gamitin. For Universal Studios, ang one-day pass is same price lang sa Klook at saka sa website. Kaya lang, kung balak nyong bumili ng Express Pass, at yes, wag nyo lang balakin, gawin nyo siya. Kasi, super time saving. Lalo na kapag pupunta ka ng weekend. Kung magkukuha ka ng Express Pass, I recommend na sa website ka na bumili kasi mas mura. Yung mga bundles din doon, mas maraming option, I believe. So, ang mabilis maubos na bundle is yung Super Nintendo World at saka yung Wizarding World of Harry Potter. Yung combo na yun, mabilis yun maubos. So, kung sure ka na pupunta ka ng Universal Studios, kahit unahin mo na yung Express Pass, kung short ka sa budget, bilhin mo na agad yun. Tapos yung one day pass, kahit tsaka mo na siya i-book. Kasi medyo sure naman na makakakuha ka. Also, kung PWD ba, makakapag-book ba ng discount sa Universal Studios? I think pwede. Upon research, pwede, pero doon ka mismo sa mismong Universal Studio bibili.
hindi siya available sa website, hindi rin siya available sa Klook. So, kung gusto mong gamitin yung PWD, kailangan mo siyang bilhin directly doon sa ticketing counter sa Universal Studio na. So, kami, binili na namin yung ticket sa Klook and then yung Express Pass sa website. Kasi, nakaabot kami sa promo ng Klook na may discount. So, doon namin binook yung aming Universal Studio na ticket na 1 day pass. Okay? So, may 1.5 tsaka may 2 days pass. Pero, sobrang yaman mo naman kung yun ang bubok mo. Charet, pwede mo yun i-book. May option din yun. Okay? Team Lab Planets. So, ang Team Lab Planets, mabilis siyang maubos. Again, so, medyo nakakaubusan ng slot. Minsan, lalo na yung time slot, lalo na yung mga morning na time slot, medyo mahirap siya. So, same price lang naman siya sa website at saka sa Klook. Pero yung availability, mas meron siya sa website. So, kami, again, sa website kami nag-secure ng ticket, hindi sa Klook. Yung Shibuya Sky. So, Shibuya Sky, ito yung may famous na escalator. Tapos, may insert clip. Escalator. Tapos, bababa ka dun. Sunset. Ganda. So, ang famous na time dito ay sunset time talaga. So, yung time slot na yun, medyo mahirap talaga i-book kasi time entry dito. Although, kapag nakapasok ka naman na, unlimited na. So, kami, nag-book ulit kami sa website. Kasi sa Klook, imposible talagang mabook yung sunset time. Actually, yung nabook namin time is 3 p.m. na. So, yun na yung pinaka magandang slot na nakuha namin sa Shibuya Sky na makikita pa rin namin yung sunset. So, sa Klook, ang makikita mo na doon mga 11 a.m., 12 noon, ganun. Tapos, after sunset na yung iba, ganyan. So, nakakapasok ka. So, kung hindi mo naman gusto yung na escalator, okay lang. Klook ka na lang kasi may discount doon. Next, Sagana Romantic Train. So, ang Sagana Romantic Train, maganda siyang gawin actually kapag autumn. So, this is in Kyoto. And hindi ko na siya mahanap sa Klook. Pero available to sa Klook before. Again, mabilis din maubos yung slot dito. So, medyo abang-abang tayo 1 month before yung day na gusto mo. Medyo naging available na yung mga tickets. Next, Omeda Sky. So, si Omeda Sky, this one, wala naman siyang time entry. So, anytime within the day, pwede kang pumasok. So, si Omeda Sky, sikat din yung escalator nito na para ka naman nasa bilog. Okay, so ganoon naman siya. Yun naman yung atake niya. So, nabook namin siya sa Klook. Next, Cup Noodle Museum. So, si Cup Noodle Museum, ito yung Nissin, hindi siya available sa Klook. Pero, meron naman silang website. Ito, hindi naman siya mabilis maubos. Pero, kung may kasama kang mga bata, like, maganda siyang activity. Kasi nung napunta kami dito, talagang mga bata yung mga kasama namin. Actually, yun na yun. Yun na yung mga activity na binook namin. So, hindi lahat nabook namin sa Klook. Maraming attractions ang binook namin sa sarili nilang website. Dahil 1, mas mura. 2, hindi available sa Klook. Okay? Pero, dun sa mga may availability naman sa Klook, lalo na may discount, binook namin sila sa Klook. Okay. Next, since nasa topic na tayo ng Klook, ang iba pa namin binook sa Klook ay ang passes. Okay? So, pag nagtingin ka, di ba, may JR Pass, may Tokyo Subway Pass, may Osaka Kinemerut Pass. So, ang binook namin ay Tokyo Subway Pass. So, ano ba yun ng Tokyo Subway Pass? Bakit namin siya i-book? Ang means of transportation po sa Japan mostly ay via train. So, para makapasok ka po sa train, kailangan mo ng ticket. Or kung meron ka nung transit card nila, which is yung Suica. Again, hindi lang naman po Suica. Marami po. May Pasmo, may Kitaka, like madaming kinds. Depende sa prefecture kung saan ka e-enter or bibili ng card mo. So, sa Tokyo po, Suica po ang gamit nila. So, aside from Suica at saka sa physical ticket, pwede kang gumamit ng Tokyo Subway Pass. So, etong Tokyo Subway Pass, kaya namin siya kinuha kasi is an unlimited train ticket sa lahat ng trains na under nitong Tokyo Subway Pass. Okay? So, meron siyang availability. May 1, 2, 3 days. So, ito, nakalagay naman 72 hours. So, valid siya for 3 days. Yun na yung maximum na available dito. Bakit ba namin siya kinuha? Pag kinumpute mo,
ganun ako kalalang magtipid. Kinumpute ko po yung pamasahe mula doon sa aming hotel papunta doon sa mga attractions na pupuntahan namin, and mas makakatipid po talaga kung gagamit kami ng pass. Okay? So, saan ba valid yung pass na to? Ang pass na to ay valid sa lahat ng train station na ang itsura ay bilog. Okay? Bilog na may letter sa gitna. Okay? Most likely, available po sila. Yun lang ang palatandaan. Okay? Yung mga train station na square, tas may letter sa gitna, hindi po to gagana. Ang kailangan nyo po doon ay Suica card. Okay? Ang trains po sa Japan ay under different, iba-ibang company po. So, ito ay gumagana lang sa Tokyo Metro and Toei Subway trains. Okay, yun lang yung pwedeng gamitin niya. And ang palatandaan nga po, again, most likely, bilog na may letter sa gitna. Okay. Sa lahat ng pass na nakita ko, ito yung nakita kong pinakasulit and pinaka worth it. Lalo na kung ang pupuntahan mo lang naman ay katulad ng mga pupuntahan namin. Okay, ano ba yung pupuntahan namin? Yung mga major tourist attractions and theme parks. Okay, kung yun lang ang itinerary mo at hindi ka naman end to end ng buong Japan, I recommend itong pass lang na to. Okay? Pagod. Next, ano pa? eSIM. Ang eSIM namin, binook lang din namin sa Klook. So, why would you prefer an eSIM over a pocket Wi-Fi? Una, panibagong charger yan kasi yun yung pocket Wi-Fi. Pero, kung marami kayo sa trip, maganda na may pocket Wi-Fi. Kasi, share kayo. Mas mahal lang siya. Mas hassle lang siyang i-claim. Mag-charge ka pa. Pero, mas makakatipid kayo. Pero, I recommend eSIM. Lalo na kung capable naman yung phone nyo. eSIM. Para at least kung kailangan nyo maghiwa-hiwalay na grupo, lahat kayo may internet connection. Hindi lang kayo aasa. Although sa Japan, marami namang public wifi. Pero, iba pa rin kapag lagi kang handa. And yung eSIM ng Klook, reloadable siya. So, kung maubos nyo yung data nyo, pwede nyo siyang top-upan lang ulit. So, hindi ka mahihirapan. Next, Keisei Skyliner. So, ang Keisei Skyliner, ang kanilang express train from the airport to the city. Okay, so doon din namin sa Klook binook. And then, ang isa pa namin binook ay ang Fuji Excursion Train. One of the options. Marami ka namang option, pero yun yung kinuha namin. And then, Shinkansen tickets. So, ang Shinkansen is yung kanilang bullet train. Ang ticket namin is from Fuji to Osaka. And then, Osaka to Tokyo. So, parehas yun na-book namin sa Klook. Bakit sa Klook? Una, may promo. Pangalawa, hassle-free. Kasi pag pili mo doon, pipili ka lang kung meron ka bang large luggage o gusto mo ba ng window seat. Tapos, yun lang, isa-select mo lang yun, and then sila na bahala magbigay ng ticket sa'yo. Bibigyan ka na lang nila ng QR, tapos i-scan mo na lang yun sa gates. Tapos yun lang, wala ka ng problema, hassle-free na. Next, since nasabi ko kanina na ang isang way ng pagbabayad nila sa transportation nila ay ang Suica card or transit cards nila. So, paano ba namin siya ginawa? So, kami, ang ginawa namin, in-add na namin siya sa aming Apple Wallet. Okay? So, hindi ito available sa lahat kasi yung technique na ginawa namin before, parang hindi na siya pwede. Ang Suica ay na-add lang sa Apple devices or sa iPhones. Hindi po siya na-add sa Android. So, kung Android user po kayo, kailangan niyo po talaga ng physical card. So, kung mag-credit card ka na sa Apple Pay mo, pwede ka na mag-add ng Suica card, na transit card. Pero kung wala pa, kailangan niyo po ng card na pwedeng mag-top up sa Apple Pay before makapag-add po ng Suica card, kasi yun lang po yung way para makapag-add ka ng Suica card without having a physical Suica card. Gets? Pwede ka pong makakuha ng Suica card sa mga train stations nila, and kung gusto mo siyang ilagay sa Apple Pay mo, I think pwede mo siya i-connect, tapos hindi mo na magagamit yung physical, yung nasa phone mo na lang yung magagamit mo. So, kaya namin inop na digital yung aming Suica card is para hindi na namin problemahin kung mawawala yung Suica card, kasi pag niloloadan mo sila, medyo malaking amount din. So, pag nawala sila, parang sayang, di ba? So, extra problema pa yun. Next, so bukod sa Suica, ang isa pang must kapag napunta ka ng Japan ay
cash. So, saan ka ba mag-withdraw? Kami, nag-withdraw kami sa 7 Bank using GCash card. Pero pwede rin ang Maribank or GoTime Bank. Bakit? Sila po yung may pinakamurang foreign exchange rate. Parang 0% nga yata. At wala ring bank charge. Okay, so parang sobrang liit ng difference nila pag chinek mo yung conversion ng peso to yen. And pag mag-withdraw, always click yung local currency. Ha? Wag yung convert agad kasi mas malaki yung magiging bawas nun. Lugi ka. So, extra pang budget din yan pambili sa konbini. Okay. Ayun. So, yun na ang ating pre-flight expenses. So, hotel sa Agoda, activities sa Klook or sa website nila directly, and then yung transportation, meron ka nang mabubook sa Klook. May option din naman to buy it sa stations. Lalo na yung mga transit card like yung Suica card, mabibili mo naman sa train stations. So dahil tapos na nga sa ating pre-flight expenses, doon na tayo sa ating 11-day itinerary. Katulad nga ng sinabi ko, yung hotel and your attraction should go hand in hand. So, book nyo kung anong malapit doon sa hotel nyo. I-plan out your activities or your hotel based doon sa nabook nyong hotel. Okay. And vice versa. Ang tip kung paano nyo siya magagawa is use Google Maps. So, ano meron sa Google Maps? Siyempre, i-search mo. Hindi lang po yun. May option si Google Maps to create your own personal map. Tapos, pwede kang maglagay doon ng mga attractions or locations na gusto mong puntahan para makita mo sila kung saan sila located doon sa map mo. So, makikita mo yung proximity. So, based from that, mapaplan mo na yung itinerary mo. So, ganun ang ginawa namin. So, without further ado, proceed na tayo sa aming itinerary, day 1. Okay, for day 1, I really recommend na maglaan po ng isang araw sa biyahe. Okay? Ang flight namin ay 6:15 a.m. Tapos, nagland kami ng 11:30 a.m. Imagine nyo, alas 3, alas 2, gising na kami, nasa airport na kami kasi ganun kami ka-OA. Again, arrive 5 hours earlier kapag nasa Pilipinas kayo. Ano ba yung dapat mong i-prepare before ka mag-flight? So, kailangan mo syempre ng passport, kailangan mo ng e-travel sa Pilipinas, and yung Visit Japan web. So, yun lang ang kailangan mo para makapasok ka ng Japan. And of course, yung valid visa, ha? Kasi sinabi ko naman na kanina na kailangan approve na ang iyong valid visa. Ang una namin ginawa pagka-land is syempre i-check kung may signal na. Kasi again, naka-eSIM po. Okay, may eSIM po kami. Yung eSIM po, naka-activate na siya. Kaya pagdating mo pa lang sa Japan, like pagka-land ng plane, makakasagap na siya agad ng signal. Pwede ka na agad mag-post ng touchdown Japan. Okay? Yan ang kinagandahan kapag may eSIM ka agad. Next. So, after nun, syempre, ang unang mong gagawin is immigration. So, wala namang usual yung tinatanong pag nasa immigration ka. Pero kung may tatanungin, usually, ilang araw ka lang mag-stay, saan ka mag-stay, ganyan. Yun lang naman kung sakali may itatanong. So, bigay mo lang yung passport mo, fingerprint, picture, and then book. After yun, kukuhain mo na yung baggage mo. So, yung baggage mo sa Japan, grabe, pagbaba namin, yung mga baggage, wala na sila dun sa sa carousel, nakalapag na sila lahat, maayos, kukuhain mo na lang. So, medyo matagal kami sa imig, parang 30 to 40 minutes yata kami sa immigration kasi pag land namin medyo maraming tao talaga, pero still, di ba, nakaayos na kukuhain mo na lang talaga, binaba na nila lahat, customs din, dadaan ka din doon. Pero after naman na nun, natapos mo na yung 3 yon, pwede mo nang i-explore ang Japan. Pero wag muna, kasi ang una mo munang kailangan gawin, mag-withdraw ka muna ng cash kasi cash is king pa rin sa Japan. So hanap ka ng kahit anong ATM. I recommend yung 7 Bank kung available. Hindi ko maalala kung anong bangko yung winidrawan namin sa airport, pero nag-withdraw kami sa airport pa lang. And then after that, kumuha kami ng packet wifi. Mas mahal po ang packet wifi kapag doon ka bumili sa kanila directly compared sa Klook. So kung balak nyo pong mag-packet wifi, book po sa Klook. Okay?
after that, train. Ang sinakyan naming train ay Keisei Skyliner. So, ang train sa airport, marami kang options. Dalawa ata. Keisei Skyliner tsaka Keisei Sky Access. So, yung Skyliner, mabubook mo siya sa Klook, yung Sky Access hindi. Pero parehas mo naman silang pwedeng i-book sa airport mismo. So, sa Terminal 2, baba ka lang, andun na yung station. Meron pa yatang ibang train. Hindi ko lang sure kasi hindi naman ako dun sumakay. Pero, Google Maps is the key. Search nyo lang yung hotel nyo, syempre, from Terminal 2, tapos check nyo kung anong pinapasakay sa inyo. So, mamaya, mas better pala na mag-bus na lang kasi pwede rin naman yun. Pwede kayo mag-book ng bus. So, in our case, Skyliner yung better option. Book kami ng Skyliner sa Klook. Walang walang option kung saan ka, basta isang ticket lang. And then, papasok ka sa Keisei Skyliner na booth. Tapos pagpasok mo doon, papakita mo lang yung resibo or yung ticket mo. Tapos piprintan ka nila ng proper ticket. Sila na rin yung papapiliin ka rin nila kung anong oras yung gusto mong travel time. Hindi laging kailangan na Skyliner. Okay? Kasi mas mahal din siya. Okay. So from Skyliner na terminal, bumaba kami sa Nippori Station ata. And then, doon kasi malapit yung hotel na nabook namin. So, yung nagbook kami ng Ryokan for 18,714 pesos. Good for 3 nights na kasya ang 4 na tao. Ang pangalan ng aming Ryokan ay Tokyo Saryokan. Tokyo Saryokan. So, ito ay yung kanilang parang hostel. Ganon. Okay? So, medyo mahal kasi ang hotel sa Tokyo and ito na yung pinakamura na nahanap namin. Ang area na to ay Kiyokawa. Malapit lang siya sa Ueno, sa Asakusa ang area. Ganun, like malapit. Like, tanaw namin literal yung Tokyo Sky Tree. So, after that, nag-explore na kami sa Ueno kasi nga, hindi kami ready. Malamig yung spring na napuntahan namin kasi kaka-snow lang. Kasi early spring na to, March 29. Okay, so, nag-explore agad kami. Napunta kaming Ueno kasi may Uniqlo dun. So, dun kami na-explore. Kumain lang kami ng ramen. Namili ka agad kami sa GU. May Uniqlo dun, pero nagpunta kami sa GU. Kasi mas mura ang GU. Okay? Anyway, panot po ako ha. Nagbuhok ako para sa inyo. Kaya sana, seryosohin nyo to. Kasi seryoso ako dito. So, after nun, siguro mga 7 p.m. pa lang to. Umuwi na kami kasi ang lamig na talaga. So, umuwi kami. Tapos, balak namin na magpahinga na lang muna. Kasi nga, travel day. Tapos, labas na lang ng hating gabi or mga late night, ganyan, para mag-explore. Hindi ba? Nakatulog na kami. So, yun na lang talaga yung nagawa namin ng day 1. Okay? Yung complete itinerary na nangyari sa amin, ilalagay ko sa description box. Okay? Ilalagay ako ng link dyan. Okay? Na pwede nyo na-access. Kung gusto nyo rin siyang gayahin, complete with timetable, kung magkano, anong ginastos, paano pumunta from our hotel, ganyan. Ilalagay namin. Para kung gusto nyo talagang kopyahin to, go, kopyahin nyo na. Okay? Day 2. So, dahil may mga hindi kami nagawa nung day 1, lalo na yung Ueno, kasi may Ueno Park dun, andun na mga cherry blossom, ginawa namin siya ng day 2. So, sa Japan, again, Google is your best friend. Google Maps. Super accurate ng mga time, yung arrival, like, accurate talaga. Okay? So, kung hindi alam ni Google, medyo kabahan ka na. Ha? Hindi ko din alam kung paano nyo gagawin kung hindi alam ni Google. Basta, Google is your best friend. So, ang misconception is nakakalito po ang train station sa Japan. Actually, hindi po siya nakakalito, ha? Akala din namin yan before kami makarating ng Japan. Makakalito naman, paano ba nagagawin yan? Huwag mo kasi tignan ng isang buubi. Isang linya lang naman yung sasakyan mo, isang train lang naman. Malalaman mo na yan pag andun ka na, okay? Overwhelming lang siya kapag di ka pa talaga nagpupunta. So, experience it for yourself. Kung totoo man yung nakakalito, yun ay sa Shinjuku Station. Kasi sobrang laki talaga niya. 200 exits yata. Okay? So, ang technique,
use Google Maps and follow the signs. Like, laging may nakasulat bakla sa ibabaw. Nakasulat, matuto po tayo magbasa. English po yung nakasulat. Ha, bukod sa Japanese may English. So, hindi ka talaga maliligaw. And sa Google Maps, nakasulat naman kung anong exit nalagay mo. E1, ganyan, nakasulat. So, magbasa lang po tayo. Yun ang technique. Okay, ang una namin pinuntahan ay ang Ueno Park. Okay? So, paano kami pumunta doon? Again, Tokyo Subway Pass. Okay? So, yung first 3 days namin, sulit namin to kasi nga 72 hours yung validity dito. Mag-i-start lang ang counting upon unang suksok. So, kung unang suksok mo ay alas 2, mag-i-expire siya ng alas 2 kinabukasan. Okay? So, counting talaga siya, ha? 72 hours. So, hindi siya per day. Okay? Ano bang pinuntahan namin sa Ueno Park? Actually, ang pinunta lang namin doon is yung cherry blossom. So, may mga linya ng cherry blossom talaga doon. Kasi nga, spring and namumulaklak na talaga sila nung pagpunta namin. Kaya lang medyo disappointing. Kasi maganda naman siya, kaya lang hindi mo siya ma-appreciate kasi yung mga puno, may harang sila, may harang. So, parang mas mapapansin mo yung pag-iingat sa kanila kaysa sa ganda nila. Tapos, pagpunta namin, yung mga local, nakatambay na sila sa ilalim ng puno. Ang aga pa nun na, mga 8 a.m., mga ganon. Nakatambay na sila sa ilalim ng puno. Tapos, may mga lona na nakalatag. Although, parang galing naman na yata yun doon. Tapos, ang first impression pa namin, ang baho. Like, nung pagpasok pa lang namin ng park, hindi mo maaamoy yung cherry blossom, maaamoy mo ang baho. Dahil doon sa dami ng basura na nandun sa may malaking trash bin doon pagpasok mo ng park. So, pangit nung first impression namin. Although kapag naglakad-lakad ka pa naman doon sa loob ng park, doon sa mismong kahabaan na buong puro cherry blossom na doon, mas maganda naman yung ambience. Although hindi pa rin siya kasi yun ang expectation mo, di ba? Pag nakakita ka ng cherry blossom, akala mo pa. Pero hindi ganun yung naging dating ng cherry blossom sa Ueno sa amin. So, after naman mag-Ueno, dumetso na agad kami ng Yokohama. Kasi Yokohama talaga dapat ang aming itinerary for today. Si Ueno dapat no arrival day siya. Pero nakalimutan namin siya. Again, this is March 30 na. Okay, so next is nagpunta na kami ng Yokohama. Bakit kami pupunta ng Yokohama? Andon ang largest Chinatown. Okay, so bukod sa largest Chinatown, gusto kasi namin yung Nissin Cup Noodles Museum. Gusto ko siyang puntahan, okay? Like, hindi ko alam kung bakit. Mahilig ako dun. Tapos, gusto ko gumawa ng sarili kong flavor. Okay, yun ang aking expectation nung pagpunta ko dun. Papunta po ng Yokohama, medyo malayo na po siya sa Tokyo. Pero, yung Ueno na area, yun din yung parang good spot to start kesa sa Shinjuku area. Mas makakamura ka pa din naman. Kaya lang, hindi na po siya sakop nitong Tokyo Subway Pass. Okay? So, ang ginamit na po namin ay ang Suica card. And dito po namin na-experience yung aming unang hiccups. Dito po kami naka-experience ng may sirang line. So, yung line na sasakyan namin papuntang Yokohama, sira. So, nag-stop po siya magsakay ng pasahero. So, wala talagang dadaang tren. Tapos, sa Google, hindi niya pa yan automatic mag-a-update. Pero nag-a-announce na po doon sa station na walang magsasakay. Meron din namang English na announcement, kaya naintindihan namin. Maging aware na lang din kayo sa mga ganong announcement. Kasi baka abutin kayo ng mga 30 to 1 hour. Nag-aantay kayo, hindi nyo alam kung bakit wala. Pero hindi naman siguro kayo tanga para mangyari yun. Anyway, ang una naming pinuntahan sa Yokohama ay ang Chinatown dahil wala pa kaming kain. So, doon na kami nag-breakfast. So, ang Chinatown nila ay iba sa Chinatown natin. Malinis. Sobrang linis. At medyo repetitive yung mga pagkain sa Chinatown nila. Like, walang mga maraming specialty. Wala. Medyo magkakamukha po yung pagkain sa Chinatown nila. Meron po akong separate vlogs for each day. Hanapin nyo na lang po sa playlist. Kung wala dito, pindutin nyo po yung profile ko. Tapos meron nyo po dyan playlist. Andun po yung Lost in Japan. Ayun. Puntahan niya lang po siya kung gusto niya makita yung ginawa namin full day. Pero dito, medyo fast pace namin kasi apparently 30 minutes na ako nagre-record. Day 2 pa lang tayo. From Chinatown to Cup Noodle Museum, medyo malayo siya kapag i-commute.
pero malapit siya kapag ida-drive. So, nag-check kami actually ng Uber, pero masyadong pricey yung Uber. Pero pwede mo naman siyang i-bus, kaya lang maglalakad ka, medyo mahaba yung walking. Okay? So, sineset ko lang yung expectations nyo. Kasi, kahit walking be, I recommend yung bus and walk na route. Kasi yung madadaanan nyo na yung Red Brick Road, yung Red Brick House, na sikat din na pinupuntahan sa Chinatown. And then makikita nyo na yung view ng coastal area. Coastal area, like dagat. Makikita nyo pa yung isang theme park na nasa Yokohama din. And then, nakakarating na kayo sa Capitol. Medyo malayong walk, mga 20 minutes walk. Pero, worth it yung walk na yun, be. So, I recommend you take that route. Kasi, very walkable po ang Japan. So, hindi kayo mahihirapan. Pagdating namin ng Cup Noodle Museum, again, binook namin yung Cup Noodle Museum online and sa website nila kasi hindi ito available sa Klook. So, pagpasok mo doon, papakita mo lang yung ticket mo and then bibigyan ka ng bagong ticket ni ate, tapos papaakitin ka, tapos pipila ka para magpili ng schedule mo kung anong oras ka magagawa ng cup noodles mo sarili. Medyo mahaba po yung pila. So, I recommend agahan. Kasi magte-take talaga siya ng time. Kasi magdedesign ka pa ng sarili mong cup, tapos pipila ka pa. So, ang mahabang part is yung pagpila para sa paggawa mo ng sarili mong cup noodles. After ng Cup Noodle Museum experience namin, nag-book kami ng Unlimited King Crab Buffet sa Ginza. Okay, so ang name ng restaurant na nabook namin is Ginza Hapo. So, sa Ginza siya, obvious naman. And nagbook kami sa Google. So, kapag sinearch mo siya sa Google, may lalabas na reserve now. Pinindot lang namin doon na kung ilang persons, ganyan. And then, wala pong bayad yun, ha? Pag baka marito kasi kayo sa email, parang sinisinyal na kayo, pero wala pong bayad doon. And yung bayad, after eating na. So, okay lang, huwag kayo matakot mag-book. Okay? Ang price niya, nung kumain kami, ay 13,500 yen per person. Sulit ba siya? Yes, sobrang sulit po. Kasi unlimited po na king crab legs, snow crab legs, abalone, scallops. May shrimp ba? Parang wala ko nakitang shrimp. Di ko maalala. May mga lutong ulam, mayroong mga wagyu, may mga meats. Unlimited ang dessert, unlimited ang inumin, merong alak. Okay? Like, promise. Unlimited lahat. Tapos, kung mahilig ka talaga sa seafood, mag-enjoy ka talaga. Kahit allergyhin ka na, kahit wala kang allergy, ganun level. Gabundok talaga. At nag-book kami na maaga, yung parang earliest slot nila. Kasi, naisip namin, baka mamaya, pagdating ng gabi, wala nang pagkain. Kasi, diba ganun yung mga buffet sa Pilipinas? Hindi na nila nare-refillan. Dun, dumating kami ng Gabundok. Umuwi kami ng Gabundok. Ang time slot po doon ay good for 2 hours lang. Okay, may limit siya, ha? 2 hours lang. Itatimeran talaga kayo nila, ate. Busog na kami. Nasulit namin yung 2 hours. Pero Gabundok pa din, nire-refill po talaga nila yung station. So, wag kayong matakot na mag-book ng mas late pang time. Okay, so, yun lang ang ginawa namin ng aming day 2. Kasi after nun, food coma na. Okay. So, medyo naglibot kami sa Ginza. Mga Uniqlo, naghanap ulit kami ng mga panglamig. Pero again, wala po talaga kami mahanap. So, mawi na lang kami. Kasi nga, kaysa ginawin, diba? Mawi na lang kami. And yung baba pala, nung Ginza, paglabas mo, nung Ginza Hapo, may Don Quixote. So, kung gusto nyo na mag-shopping, like at that moment, di kayo mahihirapan. Pwede nyo na siyang isabay. Next day, day 3. Ang agenda namin for this day ay Disney Sea. Okay? So, in-explain ko naman na kanina bakit namin pinili ang Disney Sea. So, Disney Sea is more for thrill seekers. Kasi ang Disneyland for us is more pangbata, mas kid-friendly siya. So, dahil wala rin namang ibang Disney sa mundo, kundi sa Japan lang, baka di na kami makaulit, Disney Sea po ang aming pinili. Nag-book kami through their website. Ang tips for Disney Sea is to go early po talaga. Okay? So, maaga talaga kaming umalis dito. Ang Express Pass po nakatumbas sa Disney ay tinatawag nila na Premier Pass.
Okay? Yung Premier Pass po, mabubook mo lang siya kapag na-scan na sa harapan yung ticket mo. Okay? So, kaya sinasuggest ko na mas agahan ang punta para mas una ka sa pila, mas una ka makakapasok, mas una ka makakabook ng Premier Pass. Okay? So, para saan ba yung Premier Pass? Yun po ay to skip the long lines. Okay? Kasi ang haba ng pila, be. Like, promise. Nagpunta kami ng weekday. Ang haba po ng pila talaga. Ang daming tao. Wala kaming nasakyan na rides na pumila kami ng regular. Lahat ng rides na nasakyan namin dahil meron kaming pass. Okay? So, hindi po siya required, pero recommended siya. Okay? So, para makabook ka ng pass, install ka ng Tokyo Disney app and then add mo lahat ng tickets mo and then invite mo yung mga kasama mo doon sa tickets para kapag pasok nyo ng Disneyland, pwede kayong sabay-sabay book ng passes. So, yung passes po, may tatlong kinds of passes, I believe. One is yung Premier Pass, which is yung may bayad na express pass nila. And then 2 is yung Anniversary Pass. This one is libre. May isa pang klaseng pass. Lahat yung pass na yun, pwede mo siyang mabook dun sa app. And kahit isang tao lang yung mag-book, lahat yun ay mag-a-apply na doon sa lahat ng member ng group. So, kung 4 kayo sa group, katulad namin, kahit ako lang mag-book, yung 3 kasama ko, automatic, meron na silang Premier Pass. So, i-ready nyo yung credit card nyo para pag-book, bayad na lang siya ng bayad. So, yung Tokyo Disney app, yun na rin yung magsisilbing guide nyo sa waiting time sa loob ng Disney, and pwede rin kayo dong umorder ng food. Kami yun na yung ginawa namin. Doon na kami umorder ng food para less waiting time. Sa Premier Pass, may mga attractions ka lang na pwede i-book. So, ang pinili namin sa Premier Pass namin is yung kay Rapunzel. Before kapag mag-Disney CB, i-research mo na kung ano yung mga rides na gusto mo sakyan, ano yung priority mo. Para pag nakita mong available siya sa pass, mabook mo na siya agad para hindi ka mahihirapang pumila. Kasi yung pagpunta namin medyo marami talagang tao and malamig. So, pag pumila ka sa labas tapos hindi ka prepared, maninigas ka talaga. So, if ever naman na ganun, meron namang safe space which is yung bahay ni Ariel. So, dun lang kami nagstay pagka waiting kami doon sa aming next attraction. Okay? Ang i-recommend ko ay Journey to the Center of the Earth, Tower of Terror, tapos Indiana Jones, maganda. Promise. Pero ang favorite ko talaga is Journey, tsaka yung Tower of Terror. Silang dalawa. Best ride sila for me. Although, konti lang naman yung nasakyan namin. Ang nasakyan lang namin is Journey, Tower of Terror, Indiana Jones, tapos yung Rapunzel na ride. And then, pumila kami pala dun sa mga kiddie ride sa loob ng bahay ni Ariel. Kasi wala naman kami gagawin. And pambata talaga yun. Like, para mga papunta na siyang Ferris wheel. Ganun. So, magkano yung Premier Pass ba? Yung Premier Pass nagre-range siya from 1,500 yen to 2,000 yen. Depende dun sa ibubook yung activity. Meron din palang pass for PWD. Parang i-claim nyo siya. Tapos, bibigyan na lang kayo ng queue number. And then, babalik na lang kayo ng time na yon para hindi yata mahaba yung pipila nyo. Kahit hindi kayo mag-Premier Pass, yung mga Anniversary Pass, yung mga yan, i-book nyo na yan. And then, I suggest na get lunch early. Kasi kapag dumating na yung peak time ng lunch time na talaga, dumadami yung tao. Tapos mahirap na. Ang haba ng pati yung kakainan nyo na lang may pila pa. So, nag-book kami ng lunch sa app. Tapos, hindi na kami pumila. Pumasok lang kami. Hanap kami ng upuan. Tapos, winait na lang namin yung order mag-ready. For pick up na siya. Tapos, ang budol po dito talaga is yung mga pagkain. Kasi, ang gagandang tingnan and ang babango. Pero, promise, walang masarap. Ang nakain ko lang masarap siguro yung mochi na ice cream na alien. Pero other than that, wala. Yung popcorn, bakla, sobrang bango talaga ng popcorn. Like, hinatak ako. 1 oras ko pinila yung popcorn sa lamig. Ha?
Pero bumili na kami ng hoodie sa loob kasi sobrang lamig talaga, hindi kami talaga prepared. Be, hindi masarap, ang tabang. So, pwede naman magdala ng snacks. So, kung choosy ka sa pagkain, kasi medyo pricey din talaga ang food, magdala ka na lang po ng food. So, ayun. So, ang theme parks po, whole day activity po talaga siya. Kung hindi mo i-whole day, sayang naman ang bayad kasi hindi rin po siya mura. So, sulitin nyo po talaga. Pumunta ng ma-early at umuwi ng uwian na talaga. Yung tipong sarado na. Sulitin. And of course, wear comfortable shoes. Ha? Wag na po yung dito na pabibili sa Japan unless yung first day mo talagang i-google mo sa paghahanap, which I doubt na mangyayari kasi mahirap din po humanap ng magandang sapatos din, ha? So, I recommend magdala ka na talaga ng isang pair na trusted mo na hindi sasakit yung paa mo. Tapos, humanap ka na lang while naglilibot-libot ka. Yun po, ha? At least hindi sasakit yung paa mo. Huwag tumulad sa akin kasi ganun yung ginawa ko. Kala ko sa Japan ako bibili. Hindi. Nakabili ako parang day 7 na. Next, day 4. Ito po ay technically travel date na papuntang Mount Fuji. Okay? Sa Fuji po, wala pong hotel na mura. Opo, wala talagang hotel na mura. Lalo na yung may... Although, parang lahat naman ng hotel, makikita mo talaga si Fuji kasi kalaki niya eh, di ba? Kalaki niya talaga. So, para may view ka naman talaga pag lumabas ka. Pero, hindi po talaga mura ang mga hotel dito. And, yung B&B naman po, medyo malalayo sila. Hindi sila accessible. So, nag-book kami ng hotel sa Fuji called Shiki no Yado Mount Fuji, and ang price niya ay 14,438 for one night. Good for 4 people. May dalawang single bed na pwede nyo namang pag magkatabi na kayo doon kung couples kayo, or meron pa silang common area na pwede kang maglatag ng futon. So kami, naglatag na lang po kami ng futon, tapos doon po kami naglatag sa common area. Kaming 4 na po yun, di po namin ginamit yung kama at all. And malaki po talaga yung room, promise. Like, yung view namin is Lake Kawaguchiko. Tapos, ang lawak ng room, as in, medyo makalumang style lang yung hotel. Kasi siya po yung pinakamurang hotel sa Fuji, na may view talaga ni Fuji sa bintana mo dapat. Kaya lang, nung nagpunta kami, medyo foggy. Hindi po nagpakita si Mount Fuji. Sumilip lang siya ganun. Kung i-compare mo siya sa normal na Japanese hotel sa Tokyo, ay, kalaki talaga. Mga 2 rooms ang katumbas niya. 2 to 3 rooms. Ganun po. Spacious talaga. Kung sa space lang, sulit na si 14,438. Okay? Paano kami nagpunta ng Mount Fuji? So, again, nag-book kami ng Fuji excursion train sa Klook. So, isa pa to sa issue. Nauubos po ang ticket ng Fuji excursion. So, book early po para makuha niyo po yung time slot na gusto niyo. Kasi yung attraction sa Fuji, morning lang sila bukas and maaga po nagsasara. So, kung hapon na po kayo pupunta, medyo wala na kayong magagawa. So, kami, ang habol namin dito is cherry blossom. Walang cherry blossom pa be. Hindi pa nagbo-blossom ng gantong panahon. Kasi late April pa pala nagbo-blossom ang cherry blossom sa Mount Fuji. So, kung yun po ang goal nyo, cherry blossom sa Mount Fuji, late April. Late April po ang targetin. So, ang start ng Fuji excursion train ay sa Shinjuku Station. So, again, Google Maps is your best friend dahil Shinjuku ang pinakamalaking station. Nakakalito siya. Okay? Sa Fuji excursion train, pwede po ang maleta. Okay? Kasya siya. May lagayan siya sa overhead bin. Walang walang option dun na extra large baggage or heavy baggage, ganun. Pero, yung case namin, since 4 kami, pinagtapat namin yung 2 upuan. So, nagkaroon kami ng extra space. So, napasok namin yung bag namin na malalaki. Pero, pwede naman siya sa harap ng legs nyo kung hindi ka kasya. Kunyari, 2 lang kayo, ganun. So, yun yung option nyo. Pwede sa overhead bin, kami, nilagay namin siya dun sa pagitan ng likod ng upuan. Food. Pwede kayong bumili ng food sa station, tapos pwede nyo siyang kainin dun sa loob ng train. So, merong mga bento box na may self-reheating. So, I recommend yun yung kuhain nyo. Or if wala naman, ipareheat nyo na sa store before nyo
kainin sa loob. Kasi malamig talaga siya. Okay. Dali namin ng mga Fuji, ang una naman ginawa is nag-check-in at nag-explore syempre ang hotel namin. So, since mas snow nga, wala kami masyadong magawa na and hapon na rin kami dumating. So, nag-decide na lang kami na sa Lake Kawaguchiko mag-explore. Kasi yung Lake Kawaguchiko, katapat na namin siya. So, malaki yung Lake Kawaguchiko ha. Hindi, yung area yata namin, hindi siya yung parang Lake Kawaguchiko na pinupuntahan talaga. Pero Lake Kawaguchiko pa rin naman siya. So doon na lang kami nag-explore para walking distance lang. Literal natatawid lang. And ang maganda pa dito sa hotel na nabook namin ay katapat siya ng bus stop. So hindi ka na mahihirapan magbitbit ng maleta mo. And to set your expectation din, siksikan po sa bus. So kung may dala kayong maleta at hindi kayo magta-taxi, medyo magigit-git po talaga kayo. So kung alam nyo na malayo-layo pa yung stop nyo, antay kayo ng next bus, tas doon kayo sa medyo likod pumesto para hindi kayo mahirapan kasi maraming mag-aakyat at bababa. Okay? Feeling ko nga bad trip na yung mga lokal. And after namin ma-explore sa Lake Kawaguchiko, naghanap kami ng kakainan and dito namin na-realize na medyo maaga pala nagsasara. So mga 4-5 p.m. medyo wala ng kainan. So buti na lang nahanap namin yung Fuji Tempura Inten. So malapit lang to sa Kawaguchiko Station. So nilakad lang namin siya. Tapos nahanap namin tong kainan na to and dito na kami nag-dinner kasi wala na talagang bukas and na-expect namin bukas pa ng mga gabi hanggang 9 ganyan kasi usually 9 p.m. nag-close yung mga restaurant. Apparently sa Fuji hindi maaga. So ito na lang yung mga isa sa mga restaurants na bukas. Wala na masyadong sakayan ng gantong oras, wala na yung mga bus. Ang option mo na lang ay taxi. So unless nag-car rental ka, I don't recommend na maggalagala ka ng gabi. Okay, magstay ka na lang talaga. So after namin dinner dito sa Fuji Inten, which is sobrang sarap ng tendon nila. Grabe, parang ito yata ang pinakamasarap na tendon na natikman ko, promise. Wala pang tatalo. Okay. Nag-take out lang kami sa 7-Eleven pagkatapos. Tapos dito pa kami nag-try ng dessert, yung sinashake na malamig. Huwag mo na sayangin ang pera mo, hindi masarap. Pero for the experience, go. Try ka isa. Pero, wala talaga masarap, Diyos ko, sayang ang money. Okay. After nun, mauwi na kami. Yung hotel na nabook namin, meron na siyang kasamang onsen. May onsen siya sa loob. So, nakapag-onsen kami pagtapos, which is sobrang relaxing, bakla. Okay. At sobrang init. Kung hindi ka sanay sa hot spring, magugulat ka kasi mainit pala talaga, bakla. Lulubog mo. Parang ako, nakalimang lubog ako ng paa bago ko malubog talaga yung paa ko. Gets mo? Yung chik, ganon ako. Pero, grabe. Ang sarap. And yung onsen nila, merong foot massage doon sa bihisan na area. So parang yun yung favorite part ko talaga kasi for the past 4 days, ilang 20k plus steps at Disney Sea, 26k steps yun, bakla. So, talaga pagod yung pa ako. Tapos imagine mo yung sapatos ko, Air Force 1 ang tigas-tigas noon. So, ang sakat-sakat talaga ng pa ako. Wala akong maayos sa sapatos. So, please, invest in a good walking or running shoe before kayo magpunta. Huwag ka natin ito bumili. Okay, yung matitipid mo, ilagay mo na lang sa paa mo, promise. Kailangan ng paa mo ng pahinga para masurvive mo pa yung mga susunod na araw. Pagod! For day 5, after an overnight in Mount Fuji, which is grabe, ang saya. Masaya matulog sa Japanese style na lapag. Check out day na to, papuntang Osaka. So, yung morning namin, tinry pa namin sulitin and pumunta kami ng Awishi Park. Okay? So, yung hotel, meron silang free breakfast. Although, simple lang yung breakfast. Parang sausage, egg, orange juice, or coffee. Tas rice. Ganun lang yung breakfast. Literal na simple lang. Tapos, isa-serve lang nila sa'yo. So, actually, pwede ka mag-rent ng bike. Kaya lang, kung gusto mo mag-explore, dun sa mismong hotel, meron silang bike rental. Kaya lang, since may snow, hindi sila nagpaparent. Ganun sila ka-thoughtful. Walang bike at your own risk. Pag whiskey, bawal. Kami to Awishi Park. Okay? Tapos,
may view dapat to ni ni Mount Fuji. So nag-expect kami na baka na makita namin siya, pero pagdating namin wala talaga. And then yung sikat na plants, wala din sila kasi nga winter pa yung punta namin. So sobrang lamig pa talaga, may snow pa from the snow from the past few days, ganun. So mahirap. Tapos around this time, nung chinecheck na namin kung paano kami pupunta ng Mishima Station, which is yung station ng Shinkansen papunta ng Osaka na malapit sa Fuji, okay? Na-realize namin na yung bus ticket, kailangan mo palang bilhin physically sa Kawaguchiko Station, and wala kami. Hindi namin siya alam, hindi ko siya na-research. Akala ko bus lang, nasasakay ka lang. Yun pala, para siyang bus papuntang Baguio. Bibilin mo muna siya para makasakay ka. So, naghanap kami ng way kung paano kami makabili kasi it's either hindi na namin i-enjoy yung Oishi Park, pupunta na kami ng Kawaguchiko Station, mag-check out na at bibili na ng ticket para umabot kami sa Shinkansen, or imimiss namin yung Shinkansen naming trip, kasi pwede yun. Pwede namin hindi sakyan yung Shinkansen, tapos dun kami sa next Shinkansen trip, pero wala kaming guaranteed seat. Okay, valid siya. Pero ang nakita namin is may option to book online. Okay, may option to book online, and nabook namin. Nakapag-book kami successfully sa Oishi Park. Okay, so ilalagay ko yung link para hindi na kayo mahirapan kung gusto nyo gayahin tong itinerary na to. So, from Kawaguchiko Station to Mishima Station, kailangan nyo siyang i-pre-book. Okay? So, hindi siya optional. Required siya kung ayaw nyo maabusan ng slots. Okay? Kasi yung Shinkansen trip nyo, fix na yun. Diba? So, better to book early yung bus para di na kayo mga rag katulad namin. Pero if ever naman na mamiss mo yung Shinkansen trip mo, pwede ka sumakay dun sa susunod. Wala kang nga lang reserve seat. Kaya lang, tatayo ka ng 4 hours. Yun lang talaga, medyo downside. Pero okay lang. I mean, pwede ka pa rin sumakay. Gagamit mo pa rin yung iyong ticket. After namin ma-sure na meron na kaming ticket, so bumalik na kami ng hotel to check out, and then pumunta na kami ng Kawaguchiko Station. So from Kawaguchiko Station, andun na yung sakayan ng bus papuntang Mishima Station, and then pinakita lang namin yung QR ticket namin. So papakita mo lang yun dun sa parang conductor nila or driver. Bumaba siya, so conductor. Tapos i-direct ka na nila. Yung mga maleta, merong lagayan dun sa ilalim ng bus. Parang bus talaga papuntang Baguio. So, wala namang problema. And yung trip din na to is dadaan ng Fuji-Q Highlands. So, kung sakaling pupunta kayo, pwede nyo rin siyang i-book para makarating kayo ng Fuji-Q Highlands. Kung di nyo alam yung Fuji-Q Highlands, yun yung may roller coaster na sobrang tarik, na sobrang taas talaga, na grabe, bakit mo sasakyan yun? Okay, andun siya. Pagdating namin ng Mishima Station, ang kailangan lang namin is yung Klook na QR code. Kasi yun na yung gagamitin namin ticket. Wala nang ibang kailangan, yung QR code lang. Hindi mo na kailangan mag-print ng physical na ticket. So, ang hahanapin yung turnstile is yung merong QR. So, papunta lang kayo doon, tapos may bakal doon na flap. So, ibababa niyo yung bakal na yun para hindi ma-detect ng QR yung Suica card nyo kung sakali meron kayong Suica sa phone. Okay? So, kailangan nyo yung isarado yung flap, tapos i-scan nyo lang yung QR. Yung parang QR sa LRT natin, kung na-try nyo na yun, parang ganun lang siya. I-scan nyo lang yung QR, tapos makakapasok na kayo. Merong ipiprint na ticket yung turnstile. Okay? Yun ang kailangan nyo kuhain at itago. Kasi yun ang gagamitin nyo para makalabas kayo. Okay? Pagdating namin ng Osaka, ang binook namin ay BNB na. Okay. Bahay na to, and binook namin siya through Agoda. 5 minutes walk lang siya to the station, and meron siyang malapit na Family Mart. So, maganda yung location niya. And malaki be. Kasi 2 bedrooms, may washing machine, toilet, CR. Actually, may rooftop, pero hindi namin napuntahan kasi malamig. And then, may common area.
yung sala and and kitchen nila. So, spacious siya compared sa traditional hotels. At nabook namin siya for 16,000 for 4 nights. Good for 4 people ulit. So, parang ito yung pinakamura naming stay na nabook dito sa buong trip namin. So, mas mura talaga siya. And, ang toilet dito ay automatic pa din, okay? So, lahat ng nabook naming hotel so far, automatic bidet talaga. So, feel na feel mo talaga ang Japan experience. After namin mag-check-in, explore kami to Dotonbori. So, dito na namin na-try ang aming first Ichiran Ramen. Okay? So, parang hindi naman makukumpleto ang iyong first trip in Japan kung hindi ka magta-try ng Ichiran Ramen, diba? Kasi parang sobrang sikat niya talaga. So, meron ding vegan na Ichiran Ramen sa Dotonbori kung vegan ka. So, may option ka doon. And then, katabi lang ng Ichiran, yung Don Quixote. So, kung gusto mo na agad mag-shopping kasi magpapabawas ka ng kinain, meron ka na agad option. Okay? So, that's it for our day 5. After nun, pahinga na agad kami sa hotel kasi pagoda. Pagoda ang talaga ang travel day. So, I recommend na bawas ang itinerary. Pero kung kaya nyo naman, hindi pa kayo trentahin, fight lang talaga. Okay? For our day 6, this is for our Kyoto trip. So, if you tignan nyo yung mapa ng Japan, yung Osaka, malapit lang siya sa Kyoto. Like, pwede mo siyang, itatrain mo lang talaga siya kahit hindi Shinkansen. Pwede siya. So, pinuntahan na rin namin ang Kyoto. So, ang goal namin sa pagpunta sa Kyoto ay, again, cherry blossoms, and yung mga famous spots like Fushimi Inari, andito rin yung Sagana Romantic Train, and then andito yung Arashiyama Bamboo Forest. So, yung mga famous spots na yun, syempre, gusto namin siya mapuntahan. So, kaya pinasok namin to sa itinerary. So, aga kaming umalis para mga 6 a.m. Ganon, umalis na kami. Ang first stop namin ay ang Cherry Blossom Tree. Ito na ang aking favorite cherry blossom area na napuntahan dito sa aming trip, which is ang cherry blossom tree sa Philosopher's Path. Okay? So, siya? Kanal o river na napapaligiran ng linya ng cherry blossom. Like, ang ganda-ganda talaga niya kasi hindi konti yung tao, may mga waiting area, may mga tambayan, pwede ka talaga mag-relax. Tapos, yung river o yung kanal, kung kanal man talaga yun, may koi fish sobrang linis, may koi fish talagang malaki. So, parang, hindi ko maisip kung ano siya, kasi, ang linis talaga. So, kung kanal siya, bakit ang linis? Pwede pala yun. 'Di ba? Dapat maaga kami alis dito para mapuntahan namin na maaga yung ibang itinerary, pero hindi. Tumambay talaga kami, Hindi namin natiis. Nag-chill talaga kami. So, after namin mag-chill dito sa Philosopher's Path, dumiretso na kami sa Fushimi Inari. Hindi ito ang ideal na path kapag pupunta ka ng Kyoto. Ang ideal talaga, unahin mo yung Arashiyama, tapos huli mo yung Fushimi Inari kasi siya yung mas malapit sa Osaka, 'di ba? Syempre palayo, mas palapit ka talaga dapat. Pero kasi pinuntahan namin si Philosopher's Path muna, tapos meron kaming booking ng kimono rental sa Fushimi Inari. Inuna namin si Fushimi Inari. So, yung kimono rental, na-book namin siya ng 1,026 pesos. Discounted na to sa Klook. Sa left side lang siya ng entrance ng Fushimi Inari. So, mga 3 minutes, 5 minutes walk lang siya. Tapos, kompleto Like, hindi masyadong marami yung tao, mura lang yung singil, tutulungan ka nila mabihis, marami kang options. If babae ka, may additional lang yung mas magagandang hairstyle. Pero, like, okay talaga yung service. And may bag kami. Kasi yung ibang kimono rental, wala silang bag. Yung dala nila, yung sarili lang nilang bag. Pinagpalit kami ng Japanese bag talaga. So, ang cute lang din ng experience. Like, full experience talaga. Kung gantong season kayo pupunta, medyo malamig, ha? So,
piliin ang heat tech pag pinapili kayo. Kasi ako pinili ko yung sando lang na manipis. Kala ko lakas ko eh. Malamig po, okay? Malamig. Kapag summer naman yata, Yukata rental ang pinapagamit. Kasi yung kimono pang malamig na weather yata, okay? Magta-try kami mag-book sa sikat na Omorice restaurant, which is yung Kichi Kichi. Si Kichi Kichi, ang reservation sa kanya within the day. Okay? Tapos may oras lang, parang 1 p.m. Yung araw ng punta namin, dinner time lang available. So, 1 p.m. or 11 a.m. lang pwede mag-book. Tapos, agawan, konting seats lang naman yung available dun. So, hindi kami, sa kasabiang palad, hindi kami nakapili. Okay? So, kung gusto nyo dun, kailangan nyo ng maraming tao at mabilis na internet. Sobra. Kasi, agawan po. So, ang ending, kumain na lang kami, nag-food trip na lang kami sa Fushimi Inari Shrine. Kasi, before ka umakyat, ang dami mong food options. And, honestly, masasarap sila. Ha? So, kahit doon ka na lang sa gilid kumain, kahit hindi na mag-restaurant, kaya rin na, mabubusog ka na din. Okay? So, nag-food trip lang kami sa labas, and then, umakyat na kami sa Fushimi Inari Taisha Temple. Ayun. So, ang technique na ginawa namin is yung entrance kasi na simula ng Red Gates. Medyo makipot siya. So hindi kami sumabay dun sa mga tao. Dumaan kami dun sa gilid na area. Tapos midway, may akyatan dun. Doon na kami umakyat. Tapos andun na yung bilihan ng mga souvenirs, ganyan. Tapos nagpicture-picture kami sa medyo loob na area para medyo konti na yung tao. Tapos kanya-kanyang ano lang naman, parang bigayan na lang kayo kung may magpipicture, ganun. Kami hindi namin inakyat yung pinakatuktok kasi mataas siya. Medyo malayo at masakit sa paa. Nakabakya kami, So, mahirap. Then, after nun, medyo nagmamadali kami kasi meron kaming booking ng Sagano Romantic Train, yung last trip. So, kailangan na namin pumunta ng Sagano, which is malapit din siya dun sa Arashiyama Bamboo Forest. So, sakto naman siya. So, pagdating namin ng Sagano, which is yung puntahan nga ng train, binagulat kami kasi parang sarado na. So, akala namin hindi na kami umabot or something, sarado. Apparently, yung booking ko ay for kinabukasan pa. So, yun po yung sinasabi natin na hindi po sa lahat ng trip ay perfect. Okay? So, ang nangyari kasi ay nabook namin na una yung Sagano Romantic Train, kaya lang kinailangan namin i-adjust yung Universal Studios kasi yung nakuha naming express pass ay lang sa araw na yun available. So, imbis po na Sagano Romantic Train, Kyoto Day yung araw na yun, naging Universal Studio Day po. Kasalanan ko naman siya. So, kahit na ganun, okay lang kasi ang Sagano Romantic Train po ay refundable. Although parang hindi na refund yung sa akin. Hindi ko alam bakit. Kasi siguro, yung sa card na ginamit ko. Anyway. So, kahit di kami nakapagsagano Romantic Train, another reason to go back, andun naman ang Arashiyama Bamboo Forest. So, pagdating namin ng Arashiyama Bamboo Forest, sabi sa picture, maganda sa gabi, diba? Kasi mag-iilaw. Apparently, hindi po. Madilim. Pag mga ganong oras, hindi pala binubuksan yung ilaw. Akala ko lang kasi sa photos may ilaw. Hindi pala. So, hindi ko talaga i-recommend na ihuli ang Arashiyama Bamboo Forest. Unahin po natin ang Arashiyama Bamboo Forest dahil maganda siya sa umaga. And the earlier, mas konti ang tao talaga. That's it for our day 6. Inikot lang talaga namin ang Kyoto. So dahil day 7 na at pagod na talaga ang mga katawang lupa namin, medyo late na kami umalis nitong araw na to. So, late na kami gumising. Siguro mga 9 na kami gumising, ganyan. Kasi pagod talaga, kasi pagod talaga yung Kyoto. I don't recommend na gawin siya ng isang araw. Kung kaya nyo magstay ng overnight sa Kyoto, magstay. Kasi medyo pricey din yung... Nung nag-check kami, parang same price ng Fuji ang isang gabi sa Kyoto. Kaya hindi namin pinush na magstay ng overnight sa Kyoto. Pero kung kaya, I recommend na mag-overnight sa Kyoto. Dedicated na siya sa Nara. So since late na kami gumising,
ang first stop namin ay kumain. So, ang kinainan namin dito ay ang sobrang sikat na Gyukatsu Motomura. Okay. So, sobrang kung nagre-research ka na ng mga pupuntahan mo sa Japan, sure naman ako, nakita mo na yung gyokatsu. And sure ako, gusto mo na siyang itry. And grabe, worth it siya, be. Worth it po talaga. Sobrang lambot. Sobrang, parang, basta, di ko ma-describe. Masarap siya. Although, meat lang ang pag-uusapan natin, ha? Kasi kung isasama natin yung mga side dish, yung mga salad, mas masarap pa ang salad ng yabu. After namin mag early lunch, dumiretso na kami sa Nara. So dahil nga medyo late na and medyo 40 minutes away pa to, day trip lang talaga siya from Osaka lagi. Wala na kami naabutan ng mga ate na nagtitinda ng mga crackers. So yung mga nilibot talaga namin yung Nara Park, kung saan kami napadpad. Wala talaga kami nakita. Tapos nagtanong na rin kami sa mga foreigner kung saan sila bili. Yung mga tinuturo nila, wala na rin. So, I think may limit lang yung number ng pwede mo ipakain or tinda. Tapos, nauubo siya, hindi siya unlimited. So, kung gusto mo magpakain, siguro go early sa Nara Park. May nakita pa kami hill na ang ganda, like sobrang hangin, sobrang aliwalas. Although may mga tai-tai ng deer, di naman maiiwasan yun kasi nakakapunta sila dun. Pero like, di mo naman sila totally maaamoy. Hindi naman sila super mabaho. Para na silang tayo ng kambing. So, para ka na nagma-minesweeper, iwasan mo lang sila. Maganda rin sa area na yun. For pahinga, pwede siya. Ganun. Parang enjoyin mo lang yung moment na dito ka sa Japan, pwede ka magmuni-muni. Muni-muni sa Japan, ang gastos mo bakla. After namin sa Nara, bumalik na kami ng Osaka. So, ba't kami bumalik ng Osaka? Malamang doon kami natutulog eh. Pero bukod doon, pumunta rin kami ng Umeda Sky. Si Umeda Sky, since wala siyang time entry, anytime, pwede ka talagang pumasok. And ang huling pasok ng Umeda Sky ay 10 p.m. Yun ang last entry. Tapos magsasara siya ng 10:30. So kami, umabot pa naman kami and nakapapapicture-picture pa kami. Actually, magandang oras yun kasi yung escalator, yung sikat na escalator, wala na siyang tao. So kung gusto mo talagang sulitin, hindi ka papagod, picture-picture ka dun, ulit-ulit, pwede makukuha mo talaga yung perfect shot mo. For day 8, this is Universal Studio Day. And kung iba ang boses ko, ito po ay dahil nakalimutan ko siyang isama sa aking unang voiceover. At hindi ko siya magets. Bakit? Dahil kasama to sa mga favorite days ko dito sa Japan. So, binook namin ang Universal Studios sa Klook again. And yung Express Pass, binook namin siya sa website. Kasi nga, mas mura. And aside from the Express Pass, we also book Detective Conan The Escape. So, para siyang escape room na high-tech. Bibigyan kayo ng iPad. And bawal kasi mag-film sa loob. Ito lang yung part na pwede namin i-film. Pero, yung buong experience, kakaiba siya. Like, gagamitin mo talaga siya ng utak. Tapos, interactive. Kahit hindi ka nakakaintindi ng Japanese, makaka-relate ka. Kasi yung tablet, yung iPad, is may translation na English. So, etong part lang na to, yung pag nag-acting-acting na sila, hindi mo na maintindihan kasi wala ng English. Pero, masaya pa din. Like, kung fan ka ng Detective Conan ni Shinichi Kudo, it's your time. Book mo na to kasi sulit. Tapos, ang pugi pa nung naka-yellow, hindi ko na maalala kung sino siya. Tapos, ang cute-cute niya rin. Anyway, it's another topic. And then, kung nagugutom kayo, masarap yung food sa Universal Studios. Pero, medyo pricey. Kaya kami, nag-opt kami na lumabas. And pag lalabas ka, kailangan humingi ng stamp upon exit. Okay, ha? Kasi kapag wala kang stamp, hindi ka na makakapasok ulit. Isipin nila, tapos ka na talaga. Aga-aga pa lunchtime pa lang. So, pwede mo na explore tong Universal area and kumain. Dito kami kumain sa Hamburg Nico, something na kainan, which is an average food. Pero ang cute na presentation, ang saya. It's a good experience also. And then, tapos nun, bumalik na kami sa loob ng park and straight na to Wizarding World of Harry Potter. Bakit? Kasi may timed entry yung Wizarding tsaka yung Mario. Alam ko yung Wizarding, wala na. Pero kasama kasi siya sa timed entry doon sa ticket namin na Express Pass. So,
ganong oras na rin kami nagpunta. And then after nun, isang ride which is yung Hippogriff flight. Ay, ang saya. Grabe. Kakaibang experience din. And then, etong wand na nakikita nyo, punta kayo sa Ollivanders kasi pwede kayo makakuha ng special na wand na hindi binibenta. Kailangan ipiliin ka ni Ollivanders para makuha mo yung wand na yun. And luckily, napili si Jonas and nabili niya. So, yun yung ginamit niya pang magic. And then, this one, itong Flying Dinosaur, which is yung pinaka-extreme yatang ride na nasaktan ko sa talang buhay ko, is a must be kahit ipasiwas ka ng nakadapa. Okay lang talaga. Ang best part ng Universal experience ay itong Mario, yung Super Nintendo World. Kasi grabe, para talaga akong tinransport sa sa Mario na game, which is yung unang-unang laro na laro ko. So, iba talaga yung experience. So, parang Universal kid ako. Hindi ako Disney kid. Mas na-enjoy ko talaga siya ng iba compared sa Disney. Although, siguro kasi prepared na kami this time. And bukod sa band na hiwalay din bibilhin, I recommend na bilhin nyo kasi iba yung experience sa loob ng Super Nintendo World kapag meron kayo niyan. May mga mini games and then yung mga blocks na pwede mong katok-katok yan kapag suot mo siya. And makokollect mo siya sa app, sa phone mo. So, pag babalik ka ulit, pwede mo ulit siyang magamit. Ayun, this day is really dedicated to Universal Studios lang. Babalikan ko ang day 9 is travel day ulit to. So, Osaka to Tokyo na to. Babalik na tayo ng Tokyo. Ubus na ang araw natin sa Osaka, which I regret kasi ang dami pang pwedeng puntahan. Balak pa sana namin mag-Kobe before kami bumalik ng Tokyo, pero hindi na kaya ng katawang lupa namin. So, nag-rest na lang kami, late kami gumising, and then pagkagising, diretso check out, and then diretso na kami sa Shin Osaka Station, kung saan nandoon ang Shinkansen to Tokyo. Since hindi na kami nakabalik ng Dotonbori ulit para mag-food trip, nag-food trip na lang kami sa station kasi medyo malaki yung station ng Shin Osaka. Maraming pwedeng bilhan na pagkain. So, dun, food trip talaga kami malala. So, kung gusto nyo pa ng more detailed chika tungkol dito, again, may playlist ako, Lost in Japan. So, pwede nyo yung puntahan para mapanood nyo kung anong ginawa namin per day dito sa ating itinerary. For sa Shinkansen naman, may lagayan ng luggage pagpasok and pwede overhead, pwede rin sa tabi mo. Pero kung talagang super laki ng baggage mo, may option for booking oversized luggage. So, pwede mo yung piliin sa Klook. And then, ibibigay nila sa iyo yung seat na pinakalikod para pwede mo ilagay yung luggage mo sa likod ng sandalan mo. Okay? Sa'yo lang yun. Ha? Solo mo yun. So, isang luggage per person doon sa likod ng upuan mo. Okay? So, kung hindi mo naman binook yun, wag kang maglagay. Ha? Kasi may ibang taong gagamit. Malamang sa malamang may nakabook nun. Okay? So, wag po tayong mapilit. Okay? Kasi may nakita ko doon na nilagay nila, pinaalis din nung conductor, yung conductor ba tawag doon, or nung marshal, yung luggage nila. Okay? Kasi hindi naman siya para doon. So, pagbalik namin ng Tokyo, hindi na kami bumalik sa Tokyo sa Ryokan kasi, again, ito yung sinasabi ko na book hotels from different locations based dun sa pupuntahan nyo. So, yung itinerary na namin is malapit sa Shibuya, Shinjuku, ganun. So, yung nabook naming hotel is malapit na doon. So, nagbook kami ulit na B&B, again, sa Agoda for 18,596 pesos for 3 nights na, tapos good for 4 people ulit. So, ano siya, sa may Hada Nobaba area na siya, and malapit lang yun sa Ikebukuro. Hindi ko na to marirecommend kasi yung nabook namin sobrang luma nung building, sobrang luma nung room, maliit din for 4 people yung CR, although automatic bidet pero manual, hindi siya yung automatic bidet. So hindi ko na siya i-recommend, hindi ko na siya ilalagay yung link, pero the rest
I recommend lalagay ko yung mga link in the description box. Okay? So, since travel day lang ulit to, wala na kami masyado napuntahan. So, kumain lang kami sa Yakiniku Like for dinner. And grabe, iba yung experience ng Yakiniku Like sa Japan and sa Pilipinas. Like, masarap pa din naman sa Pilipinas, quality pa rin naman yung meat, pero yung presyo sa Japan and yung dami ng serving, iba. So, it's a must try ang Yakiniku Like sa Japan. Okay? Day 10. So, ito ay medyo weird sa itinerary natin kasi, again, may mga attractions na kapag late mo na book, ibang day na lang yung available. Wala ka na masyadong choice. So, ang agenda natin today is Team Lab and Shibuya Sky. Ito, pangit siya. Huwag nyo siyang gagayahin. Kasi kung ako, si Team Lab, isasabay ko siya dun sa una nating hotel. Kasi mas malapit siya dun. And si Shibuya Sky, mas malapit siya dun sa current hotel natin. So, magkalayo sila. So, yung travel time na masasayang is medyo malaki. Mga 2 hours din yung sayang, di ba? So, hindi ko to i-recommend, pero ito yung nasa itinerary namin. So, for the morning, dumiretso lang kami ng Team Lab and ang kainan sa Team Lab ay pagkalabas mo pa. So, hindi ka makakapasok dun sa kainan nila kapag hindi ka pa nakakapasok sa loob ng Team Lab. So, I suggest mag-breakfast muna, or if katulad kayo namin, hindi kayo aware dun, may walking distance na Lawson and may park doon katapat ng river na sobrang ganda na wini-wish ko na sana merong ganun sa Pilipinas levels. Kung gusto nyo, doon na lang kayo mag-breakfast sa Lawson na malapit. And ang favorite chicken ko sa Japan, yung Lawson na chicken na maliliit. Okay? Hindi po Famichiki. Mas masarap yung sa Lawson, yung original nila. Ayun. Sa akin lang naman yun. Personal opinion kaysa sa Famichiki. Okay? So, for Team Lab, book 2 weeks before ha, para hindi kayo maubusan ng slot katulad namin. Tapos, ang Team Lab ay hindi pala siya for saglit lang, ang oras lang. Kaya mo siyang ubusin ng isang buong araw or at least half day. So, dedicate at least half a day sa Team Lab Planets para hindi kayo magmamadali. Kasi sobrang daming activities na pwedeng gawin sa loob. And yung second part, doon kayo mas magtatagal kasi sobrang enjoy, para ka talagang nanguhuli ng Pokemon. So, again, yung more detailed explanation, andun siya sa vlog. Puntahan nyo lang sa playlist. Okay? So, after namin pumunta ng Team Lab, pumunta kami sa Shibuya Sky. Again, para mag-book ng Shibuya Sky, imposible po makahanap ng magandang time slot sa Klook. Okay? So, I suggest sa website po nila kayo mag-abang 1 month or 2 weeks before. I think nagiging available na yung from the day na gusto nyo, nagiging available na siya. So, check nyo na lang din para sure, para makuha nyo yung gandang time slot para sa sunset. So, kami ang nakuha naming slot ay 3 p.m. Ang lesson learned lang ay if malapit na ang sunset, tapos ganitong weather kayo pupunta and medyo malamig sa taas kasi open area siya. Pag malapit na ang sunset, wag na po kayong bababa. Kasi parang minutes before the sunset, hinohold na nila yung dami ng tao na pwedeng umakyat sa roof deck. Hindi na kayo makakaakyat. Although, parang kung nakapasok ka naman na, parang na-realize namin na parang pwede naman pala, hindi lang yata kami nagtanong. Pero, just to be safe, pag malapit na ang sunset, wag na po kayong bababa. Okay? Para hindi nyo po ma-miss yung sunset. Kasi kami ng partner ko, nag-sunset watching kami dun sa baba. Although may heater, di kami gininaw. Pero nanood lang kami ng sunset sa bintana, hindi dun sa mismong Shibuya Sky. Also, mahal po ang pagkain sa Shibuya Sky. So, make sure na busog kayo, lalo na kung medyo maaga yung na-book nyo. Kain na kayo kasi pricey yung pagkain, tas hindi naman masarap, tas parang mga snacks lang din. Better if busog na kayo or sa labas na kayo kakain before kayo magpunta dun. This is our last full day in Japan. And for day 10, this is a free day. So, kami, dinedicate namin to for shopping, for pasalubong, ganyan. Pero, kayo, kung may gusto pa kayong puntahan, pwede nyo siyang gamitin. Pero, I recommend na maglaan talaga ng free day sa inyong trip. Kasi,
on a normal day na puno yung itinerary nyo, parang hindi nyo masyadong masisingit yung shopping, or at least worst case, masisira yung itinerary nyo kung magsha-shopping pa kayo, lalo na kung time constraint nga, or may specific time yung this is shopping day. I recommend to use or install the app called Pike or Pike. Hindi ko alam yung proper tawag, pero andoon po lahat ng available na discount coupons. Nakakuha kami ng up to 17% off sa Don Quixote. Imbis na 10% off lang kapag tax free, 'di ba? May extrang 7% off dahil sa Pike na app. So, parang yung app na yun is kino-compile niya lahat ng coupons na available. Tapos, pwede mo na siyang i-claim doon sa app. And hindi lang yun ang purpose niya. You can scan yung mga barcode. Tapos, itatranslate niya yun para malaman mo kung para saan yung binibili mong product. So, multi-purpose app siya bukod sa discount. Malalaman mo pa kung ano yung binibili mong skincare. So, for shopping, ang usual naman na binibili ng pasalubong is of course Don Quixote. And kinumpare namin yung prices. Hindi lahat ng Don Quixote same ng prices. May mga items na mas mura dun sa Don Quixote Osaka, tapos may mga items na mas mura sa Don Quixote dito sa Asakusa, ganun. Swertihan na lang din. And yung difference kapag bibili ka sa pharmacy or sa department store compared sa pagbibili ka sa Don Quixote, medyo maliit lang, and mas marami kasi yung products na available sa Don Quixote. Kaya kami, sa Don Quixote na kami bumili ng pasalubong kasi parang one-stop shop na siya, kompleto na siya. So, parang lahat ng gusto mong pasalubong, mabibili mo naman na doon. Tapos, for shoes, ABC Mart, nagkalat naman yan sa Japan. And meron pa silang mas social na ABC Mart, yung kulay green, nakalimutan ko. And be mindful, hindi po lahat ng shops naka 10% tax free, ha. Merong mga shops na hindi. Katulad na pinuntahan namin, bumili kami sa Nike, babayaran na namin, di namin alam, wala pa ng tax free. So parang ang nakakahiya naman ibalik. So pinush through na lang namin yung purchase. So medyo malungkot kami sa part na yun kasi parang mas mura siya kung mata-tax free namin, or kung sa Pilipinas na lang namin binili, diba? Then, for our last and the saddest part of our itinerary is our last day. So, ang flight namin going back actually is around 7 p.m. pa. Pero, sa dami ng bit-bit namin, pupunta kami ng Japan na 4 ang maleta, 2 hand carry at 2 check-in. Umuwi kami na 5 na. 3 na ang check-in namin. Buti na lang yung friend namin may extra maleta. So, yun ang hiniram namin. Kinita namin siya to hiram yung maleta. Tapos doon namin nilagay yung mga gamit. Puno yun lahat. Bakla. Ang initial plan is mag-luggage storage muna. Tapos maglagala pa ng morning. Kasi syempre ang check-in namin alas 12, diba? Check-in na. So parang ang dami pa namin time. Pero nung na-realize namin na oh my god, ang dami naming bitbit, and pagbaba namin ng Keisei Ueno Station, may luggage storage dapat dun, pero puno din. So parang nag-decide na lang kami na kaysa gumala pa, kain na lang kami ng huling karamiya sa Ueno Station, and then dumiretso na kami sa airport. So inagahan na lang namin yung punta sa airport. Para mga 1, 2, andun na yata kami sa airport, kanyan. So doon na rin kami nag-lunch. So doon kami nakatry ng Yoshinoya. So hindi kami nakatry kasi kapag gabi na kayo uuwi, medyo sarado na talaga ang mga kainan. So most likely ang kakainin nyo is convenience store or konbini. So medyo mauumay kayo kung hindi kayo magsiset ng time for dinner talaga, kasi nga around 9 sarado na yung mga kainan or mga restaurants talaga. For our flight back, kahit maaga kami sa airport, hindi pa pwede mag-check-in ng early check-in kasi yung Cebu Pacific, which is yung flight namin, nag-open yung counter niya 3 hours before pa talaga. So makakapaglibot-libot naman kayo sa mezzanine ng Terminal 2. Mezzanine or second floor? Basta something like that. May mga shops doon, may mga restaurants doon.
pwede kayong pumunta. Kaya lang, bawal ang trolley. So, talagang bubuhatin nyo yung maleta nyo. Hindi man bubuhatin, like, kakalad ka rin nyo yung maleta nyo. Wala kayong option. Kung Cebu Pacific din kayo, katulad namin, tapos wala na kayong gagawin, pila kayo ng maaga. Usually, parang A1 yung counter ng Cebu Pacific. Basta una siya sa dulo. Malapit siya sa mga Tacubin area. 40 minutes to 1 hour din kami pumila para lang maka-check-in. Habang nag-wait ka, may mga restaurants, may Uniqlo, may ABC Mart. So, kung hindi ka nakapag-shopping before ka magpunta ng airport bay, huwag kang mag-alala. Pwede ka pang mag-shopping sa airport. Mabubudol ka pa din. Paglagpas ng immigration, may shoppingan ulit. Okay? So, hindi lang yung duty free nila, may iba pang shoppingan. And doon yung pwede ka nang bumili ng mga pasalubong na Royce, na Nama chocolate, ganun. Kasi kailangan mo yun, bilhin before flight talaga. Kasi diba, keep it cold yon. May mga ice pack silang binibigay. So, I recommend na wag ka agad bumili doon. Bili ka doon sa malapit na sa gate na area. Kasi meron pa rin naman bilihan doon. So, para at least yung yelo mo, mas tatagal pa. Lalo na kung pababa mo na naiya, diba? Ta-travel ka pa uwi. So, medyo matagal-tagal yung biyahe. So, may Starbucks din sa loob, may massage chair, may coffee shop. So, may pwede ka naman talagang tambayan. Yun ay sa Terminal 2. Ha? Kung doon ka sa Terminal 3, which is mas maliit, may food court naman. Pero pagkapasok mo ng, pagka-check-in mo ng immigration, medyo wala ka na masyadong magagawa. So, kung AirAsia ka doon, since cheap na tayo, Cebu Pacific at AirAsia lang ang ating option. Okay? Kami yung cheap. Okay? So, yun lang ang options. So, ano bang ipe-prepare mo kung uuwi ka na? Ang kailangan mo lang naman ay ang e-travel. Fill up ka lang ulit ng e-travel para makauwi sa Pilipinas. Required siya, ha? Hindi siya optional. Okay? Fill up ka lang nun. Like, kahit doon mo na sa airport fill upan, pwede yun. Okay lang naman. Okay? Basta yun lang naman yung kailangan mo. And of course, yung passport mo para makauwi ka ng Pilipinas. Ha? Kailangan yan. Ang passport mo, dalhin mo lagi kahit saan ka pupunta. Lagi mo idikit sa katawan mo para in case of emergency, hawak mo siya. So I think that's it for our 11 days itinerary. Before we end this, I just want to add some few tips na na-realize ko. Number 1, book early kung gusto nyo talaga makatipid. Flight man yan, hotel man yan, or activity man yan, book early. Okay? Kasi, again, sa flight, may seat sales. Sa hotel, mas maaga kang mag-book, mas mapapamura ka talaga. Hanap ka ng free cancellation. I recommend Agoda. Doon ako nagbo-book ever since. And then, for attractions, book at least 1 month to 2 weeks before para sure na may slots ka. Okay? Kung gagayahin mo itinerary namin, pati yung bus from Mount Fuji, Kawaguchiko Station to Mishima Station, book early din, okay? Para ensure ka na hindi ka malilate sa iyong flight. Pati yung Shinkansen, para sure na may seat ka, book early, okay? Yun ang tatandaan mo lang, book early, okay? And then next, prepare for the weather. Okay, hindi porket spring, hindi na malamig. Malamig pa din pala yun, bakla. And possible pa siyang maging mas malamig than expected. So, bring at least 1 heat tech. Lalo na kung di ka sanay sa lamig. Lalo na tayo taga Pilipinas. Diyos ko, init sa atin. Hindi naman uso ang lamig dun sa atin. Bagyo lang ang lamig. Hindi Bagyo levels. Okay, mas malamig ang Bagyo. Mas malamig pa sa Bagyo lagi. Okay? It's okay to be over-prepared than under-prepared. Okay? Magdala din ng sapatos na comfortable panglakad. Magdala ka na. Ha? Huwag ka na dun bumili. Kasi minsan hindi mo sure kung anong scenario yung maaabutan mo dun. Baka wala ka agad mabili. So, kaysa sumakit pa yung paa mo for the first few days, isave mo na siya at bumili ka na lang ng isa pang pair kapag andoon ka na. Utilize yung Tokyo Subway Pass, lalo na sa Tokyo. Malamang. Ito lang yung pass na i-recommend ko na feeling ko sulit. May iba pang pass pero ito lang yung feeling ko na sulit, lalo na kung almost same sa itinerary ko lang yung
gagawin nyo. So, sobrang worth it nito. Makakatipid ka talaga. Again, bilog na may letter sa gitna. Doon siya pa pwede. Okay? Discount. Huwag kakalimutan yung Pike app. Okay? And then minsan may mga promotions din. Kunyari sa KC Skyliner, kapag nag-book kami sa may binibigay silang parang voucher na may extra kang 5% off sa GU, something like that. So, pwede nyong ma-utilize dun ha. 10% off na ang most shop sa Japan. Pero, mas masarap pag mas malaki pa yung discount, diba? Ang outlet sa Japan ay 110 volts. Opo, ang Pilipinas ay 220 volts. So, kung meron kang dadalhin, blower, ano ba pa pwede, plancha ng buhok, steamer, kung yan ay hindi rated for 110 volts, wag mo nang dalhin kasi excess baggage lang yan. Sayang, hindi yan gagana, okay? So, ang mga charger natin sa cellphone, rated yan for 110 to 230 volts. So, gagana yan. Walang problema. Pero yung mga plancha, blower, steamer, yan, usually yung mga yan, hindi yan laging 110 to 220. Okay? Usually, pag sa Pilipinas mo binili, 220 lang yan. So, hindi gagana, magiging pabigat lang. Okay? So, kung mag-hotel naman kayo, most likely, mayroon namang available doon na blower and plancha. So, doon na lang kayo manghiram. Okay? I think yun na yun for our 11-day Japan Spring itinerary for first timers. Okay? So, this is all based from experience. Okay. So, lahat ng to, yung itinerary, yung mga links, yung mga nagastos namin, lahat yan ilalagay ko sa description box. Kung gusto nyo gayahin, hindi po tayo madamot. And kung gusto nyo naman ng more detailed kung videos or vlog tungkol dun sa mga ginawa natin per day, you can visit my profile. Mayroon akong playlist dun, Lost in Japan. So, isa-isayin nyo lang yon per day. Meron tayong itinerary. Lahat ng sinabi ko dito, andoon yung buong ganap. Okay? Kung may tanong pa kayo, tapos wala dito, tapos wala dun, comment down below and tatry natin yung sagutin. Ayun lang. So, if you find this content like, helpful, kasi I try to compile talaga lahat na dito. If nakatulong, like nyo tong video, and if hindi naman makakasama ng mood nyo for today, mag-subscribe na rin kayo cause meron pa itong mga kasunod, hindi lang ito. Okay, dadagangan lang natin. Okay, yun lang for this video, and sana na-enjoy nyo naman or like may natutunan talaga kayo kasi ang katina ng ulo ko, nagbuhok ako para sa inyo talaga, promise, para magbuhok ang formal ang video kasi kati, puki ng inros. Okay, ayun lang. Bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.